Okay, let's go. Okay na, let's go na. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pag-edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot po ng Presidential Communications Office at sa direksyon ng ating Bureau Director Dindo Amparo Sanga. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan habang sumusubaybay sa ating programa. Kami po inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave frequencies na ika nga sa pamamagitan naman ng ating mga shortwave transmitters and facilities ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphone, iPhone man yan or sa inyong iPhone or sa mga Android phones po ninyo, i-download nyo lamang ang ating PBS Radio app. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo ngayon ang ating Global na Tayo team. Sa Master Control, nandyan pa rin si Emilio Jonela, sa Wirecast, si Hero, and of course ang ating Executive Producer, si Miss Stephanie Vicente. Ayan. At medyo mahalaga po ang pag-uusapan natin. Marami tayong mga pag-uusapan, lalo na yung mga kaganapan ngayon dito sa ating bansa. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers at ang ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Narito yung ilang mga kaganapan dito sa ating bansa. Okay, syempre alam naman ninyo na sa House of Representatives, dito sa ginanap na Committee on Justice yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay? So hindi dumalo o hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment inquiry o case sa sa Committee on Justice ng House of Representatives. Pero dumating doon si dating Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Powa. At isa rin sa dumating doon, ang nagbigay ng testimonya, yung self-confessed, kasi sa kanya mismo nanggaling, self-confessed na aide o contact person ni Vice President Sara Duterte na si Madriaga. At doon maraming mga naging pahayag si Madriaga hinggil sa kanyang kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Napakahaba po nung naging testimonya niya. Binasa niya yung kanyang affidavit at nagbigay siya ng mga karagdagang impormasyon. Pero ang sinasabi po kasi nila ng kampo nila Vice President Sara Duterte, pinapabulaanan po nila Vice President Sara Duterte ng kanyang kampo yung mga naging pahayag nitong si Madriaga. Sa kabilang panig, sinasabi naman ni Madriaga, batay sa kanyang affidavit at sa mga dokumentong hawak niya ay nagpapatunay na may close relationship siya sa dating Pangulo at kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero antabayanan pa natin yan kasi kung ano man ang magiging desisyon ng House of Representatives, especially ng Justice Committee ng House of Representatives, aakyat pa ho yan sa Senate, sa Senado. Doon talaga magkakaroon ng trial sa Senado, impeachment trial sa Senado, hindi sa House of Representatives. So aabangan pa rin po natin yan kung ano man ang magiging kaganapan o magiging desisyon ng Committee on Justice ng House of Representatives kung magkakaroon sila ng tinatawag na probable cause
dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, sa iba pang balita dito sa Pilipinas, ang Pilipinas po ngayon dito sa inyong inang bayan, yung ating mga overseas Filipino workers, patuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong o ayuda ng pamahalaan sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga apektado ng patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Okay? Tulad po ng yung fuel subsidy na inihanda o pinapatupad na ng gobyerno, yung service contracting na ibinibigay sa mga public utility drivers. Okay? And of course, yung pong 20 pesos na bigas na ipinamamahagi din sa mga marginalized sector tulad ng mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, at maging yung mga sabihin natin nasa laylayan ng ating lipunan. At meron pang isang magandang balita po dito sapagkat pinag-aaralan na rin po na magbigay ng ayuda para sa mga minimum wage at middle income earners. Yan. Hindi lang kasi marami po ang nakakarating na mga hinaing na bakit parang ang binibigyan lamang ng ayuda ng gobyerno yung mga marginalized sector, yung nasa laylayan. Pero sa kasalukuyan po kasi sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa, dulot na rin ng gera sa Middle East, hindi lang ho yung mga nasa laylayan ng apektado, maging yung mga minimum wage earners at yung middle income earners apektado na rin po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nagiging sanhi na patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya yan na rin po ang pinagtutuunang pansin ngayon ng gobyerno sa tulong po ng tinatawag na Uplift Committee para po dito sa mga middle income earners. At kaninang umaga nga lang po, ngayong araw na ito, kaninang umaga, nagtungo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Maynila. Okay? Sa Maynila, kung saan ang alkalde doon ay si Mayor Isko Moreno. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. si Mayor Isko Moreno dyan sa isang mall sa Maynila na namahagi ng biyayang bigas sa Maynila. Tig sa 10 kilo ng bigas ang pinamahagi sa mga targeted beneficiaries dyan po sa Maynila. At inaasahan na 80,000 taga Maynila ang makikinabang dito sa biyaya ng bigas sa Maynila. So bahagi pa rin po yan nung pondong ibinaba ng national government patungo sa mga local government units o tinatawag na Local Government Support Fund o LGSF. At inaasahan po, sabi nga po ng Pangulo, inaasahan nito na hindi lamang ito magsisimula at matatapos sa Maynila, kundi sa iba't ibang mga local government units sa buong Pilipinas. Sapagkat naka-download na po ang pondo sa mga LGU executives natin para gamitin itong pondong ito para sa kanilang mga konstituente, para sa social welfare and development sa kanilang mga konstituente. Kabilang na po dito ang paniniguro na may sapat na bigas sa pagkain, lalo na ang mga mahihirap nating mga kababayan. So ilan lamang po yan sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. At meron palang isa, ito, baka ikatuwa ng ating mga OFWs at saka ng mga kababayan natin nanonood ngayon dito sa Pilipinas. May mga balita and I hope sana totoo na may inaasahang muling pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo next week. Kung hindi man bumaba, hindi po magbabago ang presyo. Hindi tataas, hindi bababa. Pero inaasahan po na kahit kaunting pagbaba, merong inaasahan next week. Okay? So yan daw po ang nagiging resulta ngayon kasi ng presyo sa pandaigdigang pamilihan o pandaigdigang merkado ng langis. Bunsod na rin ng nangyayari ngayon sa Middle East dahil umuugong din po ang mga balita na bagamat hindi naging matagumpay ang unang usapan sa pagitan ng US at ng Iran para sa isang ceasefire o agreement, mukhang mag-meeting ulit, mukhang mag-uusap ulit ang Iran at ang Estados Unidos, second round. Kung hindi man ngayong linggong ito, itong linggong ito, baka next week or within the weekend, mag-usap ulit itong dalawang bansang ito, US at Iran, sa ikalawang pagkakataon. So this is giving hope
sa buong mundo na maayos itong sigalot na ito sa pagitan ng US at Iran sa pamamagitan ng isang diplomatikong pamamaraan para manumbalik po ano po ang kapayapaan at muling sumigla ang daloy ng komersyo, lalo na ng langis kapag tuluyan nang nabuksan muli ang Strait of Hormuz. Siyempre sa pagbabalik po natin, susubukan po nating makapanayam ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pamamagitan ng ating kalihim Secretary Dante Clincang dahil meron pong mahalagang anunsyo dito ang Commission on Filipinos Overseas dahil nagbabala po ang Commission on Filipinos Overseas sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers, no? At sa mga Filipino migrants na mag-ingat at baka maging biktima po kayo ng human trafficking. Dahil may mga lumalaganap pong report ngayon na nakakarating sa CFO at sa IACAT, yung pambibiktima sa ating mga OFWs, mga Filipinos abroad, nire-recruit na magtrabaho sa ibang bansa. Pero pagdating mismo doon sa host country, binabago yung kontrata at ang masakit, hindi doon sa napangako ang trabaho sila mapupunta. Yung iba po napupunta sa military activity. Kumbaga na ipapasok sa militar ng isang particular na bansa. Okay? Nagkaroon na po tayo ng kaso niyan, di ba? Nitong mga nakalipas na buwan, merong isang Pilipino na nahuli ng mga sundalo ng Ukraine. Itong Pilipinong ito ay lumalaban sa panig ng Russia. Nahuli siya. Naging captive siya. Naging prisoner of war ng Ukraine at nalaman nga po na isa siyang Pilipino. At doon nalaman din na itong kababayan nating Pilipino ito ay parang biktima ng human trafficking. Iba yung trabahong pinangako sa kanya sa trabaho na kinabag sa kanya, kaya siya napunta sa front line sa gera ng Ukraine at Russia. Ito po ang binibigyan babala ng Commission on Filipinos Overseas. Para malaman po natin ang detalye na yan, susubukan po nating makapanayam ang CFO sa ating pagbabalik makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Well, medyo hindi natin makuha si Secretary Dante Clincang ng CFO. Mukhang busy ang ating kalihim at kasalukuyan siyang indisposed as of this time. So, well, anyway, ang ating pong paalala lang sa ating mga kababayan, sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa, sa ating mga Filipino migrants sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag po kayo bastang maniniwala sa mga alok ng trabaho. Lalo na kung online or personal lang kayo nilapitan, kinakailangan po i-verify nyong mabuti. Kung kinakailangan nyong i-verify sa Philippine Embassy kung nasaan kayo, anumang host country, or sa sa ating gobyerno, kung pwedeng i-verify itong mga alok na trabaho na ito. Kung kayo nasa ibang bansa, OFW na kayo, or Filipino migrant kayo nasa ibang bansa at mayroong mga alok na ganitong trabaho mula sa mga, sabihin na nating through online, social media, i-verify nyo pong munang mabuti. Dahil batay po kasi sa report, sa report ng nito tinatawag na Interagency Council Against Trafficking o ICAT, na meron pong mga verified cases. May mga verified cases involving itong mga biktima na pinangakuan ng trabaho. Pero ang problema sa kalaunan, imbes na yung sa trabahong in-applyan nila, napunta po sila sa tinatawag na Foreign Armed Forces Service. So, ingat po tayong mabuti sa mga ganyang klase. Kasi kundi magiging biktima po kayo ng human trafficking at baka mapadala pa kayo sa paglaban sa ibang bansa, especially dito po sa pagitan ng Ukraine at Russia. Okay? So, mag-ingat po tayo. Verify po natin mabuti. Ulitin ko, may mga verified reports na po yan na galing sa ICAT, at isa rin yan sa IACAT at isa rin yan sa binibigyang babala ng Commission on Filipinos Overseas, sapagkat meron ding bukod sa OFWs kasi may mga nakakarating din ng mga verified reports na iniengganyo yung mga Filipino migrants sa ibang bansa. Okay, so mag-ingat lamang po tayo dyan. Alright, okay, sige. Sa iba pang kaganapan dito sa Pilipinas, ito may mga magagandang hakbang ginagawa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para po makaagapay ang ating mga kababayan sa epekto pa rin ng giyera sa Middle East. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o Central Bank of the Philippines hinimok ang mga private banks kasama na ang mga iba pang financial institutions na kung maaari i-defer nila ng 6 na buwan ang mga loan payments, yung mga utang, mga loan payments ng kanilang mga kliyente, okay? Upang makatulong makaagapay dito sa epekto ng giyera sa Middle East. 6 na buwan. Hindi lamang yan, at pinakikiusapan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang mga online institutions na i-waive yung ilan pang mga service fee sa mga online banking, mga online transaction at online remittances para makatulong pa rin dito sa ating mga kababayan. So ano kaya ang maaaring epekto nito sa ating banking institutions, sa ating mga financial institutions kung pagbibigyan itong 6 na buwan na ito na loan deferment payment ng mga nag-uutang sa kanila. And how will this be able to help itong ating mga kababayan na ito na may mga existing loan sa ating mga bangko kung madi-defer itong 6 months na ito? At kakayanin ba ito ng ating mga private banks at mga financial institutions? Okay? So aalamin din natin yan mula sa mga eksperto natin na lagi nating nakakausap dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Okay.
So, ilan lang po 'yan sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para matulungan makaagapay ang ating mga kababayan hinggil dito sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga bilihin, pagtaas na presyo ng langis, pagtaas na presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng mga agricultural products. Okay? Sige. So, susubukan natin makipag-ugnayan kay Sir Mike Ricaport. Sino pa ba ang dapat natin kausapin patungkol sa mga private banks at financial institutions kundi si Mr. Michael Ricaport ng RCBC kasi siya po ang Chief Economist ng ating Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Kanina nag-usap na kami kaya lang medyo kinapos yung oras namin sa kabilang himpilan. So this would be a nice time to expound on this matter. Nasa linya na po natin ngayon si Sir Mike Ricaport, ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Magandang umaga po, Sir Mike. Ay, magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Okay, nice. Thank you din. And this will be a nice time and opportunity na ma-expound yung pinag-usapan natin earlier tungkol dito sa request ng Bangko Sentral ng Pilipinas na deferment ng 6 months on the loan payments sa mga private banks at financial institutions. Kanina nabanggit ninyo na medyo can you expound on this? Kakayanin ba ito ng ating mga commercial banks at financial institutions? And itong deferment na ito na 6 months on loan payments? Ako po, kakayanin naman po, Sir Ray, kasi ano na po ito This is not, parang may template na. This is not the first time na na-encounter to ng ekonomiya natin. Mm-hmm. Nangyari rin po yan na noong pandemic time. And also, even past 1 to 2 years, no? Mm-hmm. Kung may mga kalamidad, may mga lindol, mga bagyo na malalakas last year, 2 years ago. So, nagkakaroon na rin po ng mga, although yung mga yon limited doon sa mga hard-hit areas, no? Pero ito naman, parang warranted po ng economic conditions sa particular na locality. Alright. No? So, yung po importante po na, pero may workout naman po kahit nung panahon ng pandemic. Doon tinamaan yung mga industriya na bawal, may limitasyon sa pagbenta, yung nabawasan yung kita nila, yung ability to pay, yung nabawasan din po ng hanap buhay, hindi po muna nakatrabaho, kundi bawas yung oras o araw ng trabaho. Nangyari po nun, Sir Ray, case-to-case basis yung nangyari. No? Kung merited naman, yung may merits na magbigay ng relief, and eligible, so pwede pong bigyan ng relief. No? Parang naka-template na po ito Dati na nangyayari po yun. Okay, alright. So this is not new, hindi ito bago sa ating private banking sector. Oo po. Yung, di ba, ang dami po naging bagyo. Although mas localized lang po yun. Ngayon, parang case-to-case naman na nationwide, kung may epekto yung, siyempre, biglang taas yung bilihin, yung fuel cost, yung diesel cost, energy cost, tapos may mga, yung iba-ibang circumstances, kaya i-establish yung eligibility. Kung, halimbawa, kung OFW yan, hindi na-deploy, no? Kasi dahil may disruptions sa mga flights, wala muna nabawasan or either nabawasan or wala muna deployment, pati yung pagpapadala ng yung hanap buhay din po dun sa parts sa Middle East na apektado. Yun po. Kasi ngayon, ang immediate na, yun, that's another aspect. And of course, dito naman locally, kasi syempre kung tumaas yung on the consumer side, tumaas yung depende sa, alam mo, kung nasa transport sector yan, no? Di bawas din yung kita nila. Yeah, diba? Dahil mataas yung input cost ng diesel, gasolina, ng crudo. So, bawas yung, nila, take home, yung kita nila, take home pay, no? May mga boundary system yan. Kung merong yan, halimbawa, di ba, itong, kung pina-finance yung mga fleet nila ng mga transportation, no? Tapos, although ang naman, may iba naman kasi po, 'di ba, dahil nga ni-modernize yung mga transport po, no? So nag-electric naman, so case to case naman. So yun, di po masyado apektado yung mga electric vehicles, pero yung mga internal combustion engine yun, apektado po sila. Yeah. So pati yung kita nila
And yung, siyempre, kung maghuhulog sila ng mga finance ng mga sasakyan na pabiyahe, o mga bus yan, mga jeep na ICE pa rin, na internal combustion engine. So, pati yung ability nila sa paghulog, pagbayad ng interest sa principal, maaaring apektado rin po dahil dito dahil po sa biglaan na napakataas sa presyo ng petrolyo. No? Kaya yun po yung mga konsiderasyon po. And maybe mga ibang related industries pa po na may hawig na sitwasyon. Sir Ray, ganun din po yung konsiderasyon. So, it's really a matter of establishing yung case-to-case basis kung eligible naman, warranted naman, there's merit to it. Kasi parang ito naman po is something temporary. Kasi hopefully naman, if the dust settles, nagkasundo-sundo, kasi ang langis naman pag mataas, bumababa din yung demand, nagkaka-demand destruction, eventually bababa din naman yan. Kaya yung waring, kasi gano'n naman po yung pattern yan supposedly temporary. Nga lang, medyo alisto din tayo kasi kakaiba po ngayon. Yung Strait of Hormuz, sarado pa rin. No? Hanggang kailan sarado yan at yung supply, kailan po magre-restore yung supply po at bumalik yung supplies ng langis. Speaking of that, Sir Mike, ang Bureau of Internal Revenue, no, despite this headwinds na nararanasan natin, yung problema sa Middle East, yung gera sa Middle East, yung pagkakasara ng Strait of Hormuz, itong Bureau of Internal Revenue nakakolekta ng 198.76 billion pesos nitong Marso. Mas mataas ito ng 11.9% o ng 21.09 billion pesos. Increase year on year despite the economic strain dahil sa Middle East war. Para sa isang economist na katulad mo na talagang involved sa financial markets, what does this mean? Anong ibig sabihin nito na sa likod nitong mga hamon na ito ngayon, nakapagtala pa ang BIR ng mas mataas na tax collection for the month of March? Importante po yan, Sir Ray. Una, yung fiscal performance is always something welcome. It's faster than GDP growth Yung nila di ba? More than 11% year-on-year growth. Ang economic growth lang naman natin di ba? Lately, mga around 5 or even less than 5%. No? So more than twice faster. So it goes to show nandun yung di ba, yung intensified tax collection. So it does help, no? Nakatulong po 'yon, no? At kasi bakit po importante ito, Sir Ray? Ayun yung lifeblood ng ating pamahalaan sa pag-finance ng iba't ibang ayuda, subsidiya, lalo na ngayon, di ba? Kasi ngayon dapat importante rin na dapat dahil nga limitado yung financial resources, meron din tayong prudence when it comes to fiscally, no? Prudence. Dapat maganda rin yung fiscal position kasi yan ang pinagkukuhanan ng pondo natin At the same time, kasi may mga yung ayuda, yung pinamimigay, no? Yung iba outright pinamimigay sa yung pinaka-apektado sector like sa mga public utility vehicle drivers. Ngayon, ginawa nila mas performance-based. In the sense na yung mga, syempre, in fairness, marami tayong kababayan na public utility vehicle drivers para mga bayani sila. Yung iba, nanunukli pa rin, bibigay na sukli. So, talagang nandun pa rin yung serbisyo, masaya sila naglilingkod. So, ganun po yung parang binibigyan ng incentive. Yung mga naghahanap buhay pa rin, yung mga nagbabiyahe pa rin po, no? Tulad yan, di ba, may incentives na yung bagong ngayon, di ba, incentive system. Pag nagbiyahe sila, mayroong 40 pesos to 100 pesos per kilometer na subsidiya, no? Yung mga yun. Tapos yung 10 pesos na subsidy sa diesel na mas mura. So, at least nakakapanalo lahat. Nagtatrabaho, masaya sila nagtatrabaho, nakakuha sila subsidiya, no? Mas targeted na siya at yung pinagkukuhanan po yung mga tax collections, lalo na BIR is the biggest revenue source ng bansa natin. No? So, kaya yun po importante po yun, Sir Ray. So sa ngayon ba, Sir Mike, sa pag-monitor mo dito sa mga efforts ng gobyerno sa pagbibigay ng ayuda o assistance, do you think that the government is doing the right thing na puro ayuda ang binibigay imbes na tanggalin ang excise tax at ang VAT? Targeted po. Importante po na targeted, Sir Ray. Kasi, bakit importante? Limitado yung financial resources natin. Hindi natin pwede ibigay sa lahat kasi kasama dun sa mga may kaya. Kaya nga po, hindi muna tinuloy yung suspension ng excise tax sa diesel at gasolina. Kasi malaki rin yung mawawala na
pagkukuhanan ng pondo ng ating pamahalaan, ironically, ay hindi naman yung pang-fund din ng iba-ibang subsidiya, iba-ibang ayuda that would benefit the poorest of the poor, the most marginalized and the most vulnerable sectors of society sa ganitong pagkakataon, no? Kaya yun po yung tama lang naman po na targeted. Kaya nga, yung cost-benefit analysis po yan, Sir Ray. Di ba? Magkano po yung benepisyo, magkano yung i-quantify natin yung benepisyo, no, ng ating mga kababayan, kung yan yung at least yun, medyo na-establish sa LPG, suspend yung excise tax sa LPG at kerosene. Kasi yung cost nun, supposedly nasa 4 billion pesos every 3 months, no? Kumpara naman pagka sinuspend yung excise tax sa diesel at gasolina, 10 times, 40 billion. So, kaya doon po na-establish yun. At saka, syempre, na-justify din yun. Kasi, ang karamihan ng gumagamit ng LPG and kerosene, mga masa, yung pinakamahihirap ng mga tao sa Pilipinas. Kasi, sa ano naman, pagka sinuspend yung excise tax sa gasolina at diesel, ang makikinabang doon, yung nag-aambag po niyan, yung mga higher income brackets, yung mga may kaya. So, kaya, ayun po yung mga decision points po doon, Sir Ray. Kaya that's part of fiscal prudence, no? Kasi limitado yung financial resources. Ayaw naman natin magkaroon ng malaking budget deficit at lumaki yung utang ng bansa natin. Kaya napakaingat po pagdating sa ganyan na targeted. Tapos at the same time, hindi lang iaabot yung ayuda. Kasi usually temporary yan, yes. Kasi minsan pag inabot yan, ang next na tanong, magtatrabaho ba sila? Baka ipambayad na lang. Kasi kung tingin nila malulugi sila, hindi na sila magpasada. Pero the thing is, at least mas performance-based, no? May service contracts in the sense na they would have trips, panalo yung commuting public natin. At the same time, yung mga, siyempre, mas nigasing yung, at siyempre, talagang heroic yung ginagawa ng ating mga kababayan na kahit challenging yung mga public utility vehicle drivers natin, mahalang krudo, pwede pa silang either tabla o bawas yung kita nila o baka malugi pa sila. And they're still there, nanunukli pa, nagbibigay pa ng sukli. Kaya sila po yung nire-reward, yung performance-based as they do trips. Doon po binibigay yung service contract na yon. No? Mas merit-based siya, based sa, at panalo po lahat. Tulad sila talagang naglilingkod po silang tapat na tapat, yun, nandun yung insentibo sa kanila. At the same time, nakikinabang din yung riding public natin. Kasi nandun pa rin po yung di ba? Nagagaranti nandun pa rin yung may masasakyan pa rin at subsidized din on their part. No? Kaya hindi po mapapasa yung inflation. And that's one way to avert na imbis na nasa mataas sa pamasahe, na-justify yung delay muna or tempered muna, no? Yung nasa fares. No? Kasi pasapasa po yan among other non-monetary measures na intervention measures para hindi mapasa yung mataas sa presyo na bilihin sa general public. So, ayun po yung tinatrabaho ng mga otoridad natin among many other measures. Okay. Well, with that, Sir Mike, maraming salamat na ituloy natin yung ating usapan doon sa kabilang isabangon na ituloy natin dito sa Global na Tayo. Dahil kailangan talaga ma-expound yung pinag-uusapan natin kanina, and we have expounded it here sa Global na Tayo. Kaya maraming salamat sa oras muli na pinagkakaloob mo sa amin dito sa World Service. Thank you very much, Sir Mike. Opo, maraming salamat din po, Sir Ray. Always happy to be back and magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. Alright, sa pamamagitan po yan, tayo po magpipindit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please don't forget to like and follow our Facebook, Radyo Pilipinas World Service Facebook account, and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, sa ngalan po ng Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.